Walang problema kung ano, kung sasabihin ng gobyerno. Hindi. Pag hinuli yan, pwede siya pumunta korte. O, kami mismo sa minority, at least ako, amunin ko siya, pumasok ka. Sino sa inyo dito? So, kung tingin nyo, bigla kayong arrested, bigla na lang kayo dapat sa nandito kayo sa Senate ngayon. Ang nagkulang, hindi si Senator Bato. I'm not saying tama ginagawa niya. Kasi sabi ko, tayo, yung Philippine government at sinabi, nagkukulang. So yun ang naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kababayan. So magandang araw po, magandang umaga sa ating mga kababayan. At narito ho tayo para magbigay ng reaksyon at komento dito sa naging pahayag ni Senator Cayetano patungkol dito sa umano'y arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. So ito mga kababayan, panoorin ho natin. Reach out ba sa'yo? Kasi kayo said SP sa hindi ba raw? Hindi. Last communication ko sa kanya, yung right before the break. Nung nag-break. Tapos diba yung Wala pa yung right before mag-resume, doon lumabas na baka may warrant. Hindi ko na siya nakausap o hindi ko na siya Pero sir, pinaka-confirm yung sinabi niya na nakipag-biroan daw sa school chat. Sabi ni Senator Pino na So ayun na nga mga kababayan, at meron ding usapan, no? Parang nilabas din itong si Senator Lacson na may biruan din sila patungkol dito mga kababayan sa sinasabing lalamangan daw o hihigitan daw yung pagtatago ni Lacson. So yan ito. So tuloy natin mga kababayan. nakipag-biroan daw sa school chat niya. Hindi ako masyadong active doon sa all members eh. Ang nakita kong text niya yung request niya dapat hindi nakatulong ko. Yun ang nakita ko. Yung may meron siya after that hindi nakita. Pero I'll make it simple. Kung may lumabas na warrant arrest against a senator, dapat niya harapin mo. So may punto dito mga kababayan, si Senator Alan Peter Cayetano na kung sakaling may kaso nga talaga itong si Senator Bato de la Rosa, talagang dapat harapin ito, pero mas maganda mga kababayan kung local court, huwag yung international court, dahil katulad nga na nangyari doon kay dating Pangulong Duterte na basta lang nila dinala, wala naman palang opisyal na kaso, talagang lilitisin pa lang doon. Parang mahirap kapag international na pinasok agad ng international, at meron naman ho tayong local court mga kababayan na gumagana. Okay lang sana kung hindi gumagana ang judicial system ng Pilipinas. Kung may kaaway siya, whether nagsiselos na asawa, whether negosyante na naka-negosyo niya na nakahiwalay sila, whether media na nagkasagutan, dapat harapin niya, dapat pumasok siya. Diba? So yun nga, no? Basta may counting kaso, dapat talagang harapin. So sabi naman ni Senator Bato, haharapin na niya ang kaso kapag dito sa local court. Kapag international kasi mga kababayan, hindi mo alam kung ano yung batas doon, talagang handa nilang i-bend ang law. Parang si Senator Erwin mga kabayan. Diba? Anong exception doon? Of course, may sakit. Okay. But this is a different case. This is a case where the Senate itself, the leadership, kami na, minority majority, should stand up for senator and ask, is he getting the legal protection that every Filipino should do? Ang hiningi lang ni Senator Bato katiyakan na kung may warrant of arrest, makakapunta muna siya sa Philippine Court. So yun nga sinasabi ni Senator Cayetano na gusto lang tiyakin ni Senator Bato na kung may kaso man laban sa kanya kay Senator Bato, ay mapupunta muna siya sa local court. Kasi nga yun nga sinasabi natin kanina na ang nangyari kay dating Pangulong Duterte, bigla na lamang ho siyang dinala sa ibang bansa, sa Netherlands, na hindi man lang nililitis. Kasi nga wala namang kaso dito sa Pilipinas at basta na lang dinala sa ICC. Dapat dito muna kasi nandun po sa Rome statute na batas ng Netherlands kabayan na kailangan
ay dumaan muna sa local court. Pero nga sa nangyayari ngayon mga kababayan, parang kahit alam naman ng ICC na mali yung ginawang pag-aresto, talagang pinapaboran ho nila itong mga makakaliwang grupo na nagsampa ng kaso sa ICC, lalong-lalo nito si Trillanes mga kababayan. So, sino po sa inyo ang hindi papasok pag sinabi sa inyo, pag nandito kayo, huliin kayo, dadalhin na kayo sa isa? Sino sa inyo dito pag sinabing, boss, kung may papatay sa inyo, wala, may mahabol sa inyo, napatayan lang. Sinabi, pag nasa Senate ka, walang gwardiya dito, walang makikialam. Di ba? Yung personal safety at liberty ng bawat isa, nasa Constitution yun eh. So, iba yun. So, pag sinabi mo mga Senator X, may warrant of arrest, hindi ko mapasok. Ay, sabay-sabay tayo lahat. Hindi, dapat harapin mo. Kasi Philippine Court yun. Kung may asawa na hinahabol ka kasi may ginawa kang masama, ay harapin mo. May security naman dito, may budget ka, pero pumasok ka, huwag ka magtago. Pero yung nangyayari ngayon, baka meron, baka wala. So yun nga, no? Baka meron, baka wala. At wala ho kasing kasiguraduhan mga kababayan. Kung sakali man hinahanap kasi nila si Senator Bato na umattend dito sa mga hearing session at magkaroon ng habang nag-hearing ay naghahanda na agad ng mabilisang galaw ang Pilipinas, lalong-lalo na ay kalaban yung nasa gobyerno, kalaban ni Senator Bato dahil nga sa politika mga kababayan. At syempre gumagamit ho sila ng puwersa, kapangyarihan at pera ang halos sa umiikot mga kababayan, kaya't mabilis nila yung mapapagalaw katulad ng nangyari doon kay dating Pangulong Duterte. Mula sa Singapore, napunta agad ng pagdating na Maynila, diretso huli mga kababayan. Ilang oras lamang ho ba? Hong Kong ba yun? Singapore mga kababayan. Ang bilis po nilang hinuli. Tapos wala pa nga isang araw, larga na agad. So walang katiyakan. Lalo na mga kababayan, iba ang nangyayaring kumbaga sistema dito sa ating bansang Pilipinas. Na ICC. Tapos ang sabi ng DOJ, pwedeng voluntary siyang gano'n. So, sino sa inyo dito? So, kung tingin nyo, bigla kayong arrestin, bigla na lang kayo nasagot sa nandito kayo sa Senate ngayon. Ang nagkulang, hindi sa Senator Bato. I'm not saying tama ginagawa niyo. Kasi sabi ko, tayo, yung Philippine government at sinabi, nagkukulang. So, hindi ko kayo agree na magtago na lang siya kung ayaw niyang sumurenda? That's his call, that's not my call. I'm just saying, I always put myself in the other person's shoes before I said kung tama. So kung may papatay sa akin, hinarap ko yun. In many administrations, may death threat. Pero parang sinabi ni Senate, sir, pag dito, pagtatanggol ka namin. Diba? Yung sinabing, baka bigla kang arrest mo, ay sir, kung warang ka arrest yan, hindi kami papayag. Diba? Yung liberty mo protected. Baka biglang dumating dito, mag-defend ng DND budget, biglang galing kahit wala kang kalaban na. So yun nga na. Baka bigla na lang yun nga, nag-depend sa sa mga hearing, tapos bigla na lang hulihin at hindi palilipas ng isang araw ay talagang nandun ka na, dinala ka na agad dahil nga hindi ho natin masabi. Dahil meron na ho tayo nga experience ang Pilipinas sa ganyan na basta lang dinala sa ibang bansa. No? Matindi ho talaga ang government ngayon mga kababayan. Mas lalong tumitindi, mas lalong lumalala. So, do you think it is likely to reduce the Senate? Lalo dun sa hindi naman applicable sa mga lawmakers yung no work, no pay, just like ordinary workers. Kasi mas mahal pa nga yung, if you ask Senator Bato, he'd rather be here every day. Diba, it's not a choice in this case. Diba, he'd rather be here, no? So, madaling sabihin yan no work, no pay. Unang-una, your work is not going to be here. Diba? And for example, paano may sakit? Or paano pa naman may COVID? Or whatever ng Zoom, nag-attend pa rin, taking meetings pa rin, etc.
So, I will agree with you in general. But hindi yan ang pinag-uusapan, hindi to no work, no pay. Hindi siya makatapak dito kasi walang guarantee na hindi siya arrestuin at i-report sa Hague na walang say ang Philippine Court. Walang So, yun na. Walang say ang Philippine Court. Katulad na lamang, no? Lagi na lang natin sinasabi ang patungkol kay dating Pangulong Duterte na hanggang ngayon, katulad ng inihain ng mga anak ni dating Pangulong Duterte, yung habeas corpus, hanggang ngayon, parang wala ho tayong update. I think 3 to 5 days ata merong update na pinapasagot ang ating Philippine government. Pero ilang buwan ho ang nakalipas bago sumagot. Ibig sabihin, hawak ng admin ang ating Supreme Court, mga kababayan. problema kung sasabihin ng gobyerno. Hindi, pag hinuli yan, pwede siya putang korte. Kami mismo sa minority, at least ako, hamunin ko siya. So yun na nga, no? Basta may assurance, tulad ng sinabi ni Senator Cayetano, may assurance na hindi siya dadalhin agad ng ibang bansa. Siguro mga kababayan, pati yung ibang mga supporter, tutulong para hikayatin. Pero kapag ganito mga kababayan, hindi ho natin alam, wala tayong assurance na baka bigla na lamang ho mga kababayan dalhin sa ibang bansa nang walang dinadaan sa tamang proseso. Walang due process mga kababayan. Ang call po ba ng minority for the Senate President to give a categorical statement on this issue? No, that's my personal opinion. That the leadership of the Senate should always protect the rights of every single Filipino. Baka sa kanila ang view nila pwedeng dalhin sa case. Ako hindi yung view ko. But never ko view ng abogado ako eh. So never mo pwedeng maging view na inutil in Philippine courts. Wala pa akong nakikitang treaty o batas natin na pwedeng tamputin ka na lang. So yun nga, no? Walang batas, wala pong batas na bastang daputin ka lang at dalhin sa ibang bansa na hindi dumadaan sa local court. Tanging yung batas lamang, yung batas nila, yung mga nagsasabi na you need to bend the law in order to please the people. So yun lamang ang masasabi natin na madadala ka talaga sa ibang bansa because we need to bend the law in order to please the people. So yun ang mangyayari kung bend the law. Pero kung tamang batas mga kababayan, so hindi maidadala ang isang tao, isang Pilipino papuntang ibang bansa na hindi dumadaan sa tamang proseso o hindi dumadaan sa local court. Dito sa Korte ng Pilipinas, hindi korte ng ibang bansa. Kahit dun sa mga treaties natin na pagka yung may crime dito, may crime doon, tapos pwede kang dalhin doon. Pwede ka munang dumulog sa korte natin. Kaya naalala niyo si Congressman Jimenez, diba? So, US na yun. Pero kailangan yung korte dito mag-desisyon muna kung tama yung yung extradition. So yun na nga mga kababayan, na kailangan talaga magdesisyon ang Pilipinas kung tama ba talaga ang gagawin. Medyo ito si Senator Cayetano mga kababayan, isa itong abogado at alam naman ho natin kapag ang isang abogado, pag umiikot yung utak niyan, basta nasa tama, malalaman mo kung ano yung mga proseso. Huwag lamang yung mga abogado katulad na lamang ni PCO mga kababayan na masasabi ho natin na parang hindi ho tamang tumatakbo sa kanyang isip. Alam niyo na ho yun mga kababayan. So hanggang dito na lamang ang ating reaction video na may kasamang kaunting komento mga kababayan. At huwag kalimutan na mag-click, like, share at subscribe.